umaga, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang pag-uusapan natin ay the danger of questionable stewardship. Kaya natin ito pag-uusapan kasi bilang pastor nyo, ayoko pong mangyari sa atin itong tinatawag nating panganib. Pag naging questionable tayo bilang mga steward ng Panginoon. Ayoko po, masakit po sa atin yon na mahantong tayo sa panganib dahil tayo ay hindi naging mabuting katiwala ng Panginoon. Ano po? Tayo po muna tayong lahat, tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito. Opportunity, Panginoon, para ma-worship namin kayo. Patawad sa anumang pagkukulang namin, wala pong lingid sa inyo ng mga pagkukulang, mga karumihan ng aming buhay na laging lantad sa inyong harapan. Linisin niyo kami dito, Panginoon, maging karapat-dapat kaming tagapakinig muli ng inyong salita. Gamitin mo lamang, Panginoon, na instrumento ang inyong lingkod na maging daluyan ng inyong makapangyarihan salita sa buhay namin. Kausapin mo kami, Panginoon, anumang Panginoong bumabagabag sa aming puso't isipan, ipinagkakatiwala namin to sa inyo, Panginoon, na kayo ang gumawa para sa amin. May mga bagay na hindi namin kayang gawin, pero kayang gawin ninyo para sa amin. Ano man ito, Panginoon, tulungan nyo kami. Salamat po, maging pagpapala ang mensahe nyo ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Upo na po tayo. 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Ninanais ng Panginoon na maging ganito tayo. Moreover, it is required in His stewards that a man be found faithful. Nais ng Panginoon, tayo katiwala niya, maging matapat tayo. Kung tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng asawa, maging matapat po tayo sa ating asawa. Kung tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating mga magulang o ang ating Diyos na tayo makapag-aral, hindi lahat ng kabataan nakakapag-aral, di ba? Kung tayo binigyan ng pagkakataon at pinagtiwalaan ng ating mga magulang na mag-aral, mag-aral lang. Huwag nang nagbo-boyfriend, girlfriend. Masisira buhay mo dyan. Ano po? Kaya ito ang nais ng Panginoon po sa atin. Nire-require ng Panginoon, ninanais ng Panginoon, na tayo bilang mga katiwala, sabihin mo nga muna sa katabi mo, katiwala ka ng Diyos. At ninanais ng Diyos na maging tapat tayo sa anumang bagay na ipinagkakatiwala niya sa atin. At anumang bagay ang ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin is accountable tayo doon. Accountable tayo. Kaya ninanais ng Panginoon na maging tapat po tayong lahat. Maging tapat po tayong lahat. Good stewardship of the thing which God has given us is surely delightful to Him. Nako, tuwang-tuwa ang Diyos kapag ganito po tayo. Tayo po'y naging good steward. Delightful tayo sa harapan ng Diyos. Parang mga magulang yan. Itong anak ko, pinag-aaral ko, napakabuti ng anak ko, nag-aaral lang talaga. Di ba? May pagmamalaki ng magulang. Proud ang magulang pagka ganon. Maging ang Diyos natin, magiging delightful sa harapan ng Diyos kapag ang isang anak niya ay nagiging good steward. It's an excellent indication of reverence and true partnership with the living God. Kapag tayo nagiging good steward, nabibigyan natin ng parangal, na-honor natin ang Diyos sa buhay natin. God created all things for His glory, and it's a fact that we own nothing, but we are merely stewards of God's properties. Lahat ng mayroon sa atin, Diyos ang may likha, ito'y ipinagkatiwala lang sa atin. Alam nyo, napakaganda po ng Tagalog ng salitang steward. Alam nyo kung anong Tagalog ng steward? O yung katiwala. Di ba? Pag pinagkatiwalaan ka, meron ka mga bagay na nasa iyo ngayon. Napakaganda ng Tagalog natin dun eh. Ang tawag doon, ari-arian. At pag sinabing baril-barilan,
hindi talaga totoong baril. Ano po? Pag sinabing ari-arian, hindi talaga totoong sayo. Ipinagkatiwala lang sayo ng Diyos. Ano man yan? Ang tawag diyan, napakaganda ng Tagalog, ari-arian. Hindi talaga sa atin. At kapag tayo naging good steward sa mga bagay na yon, mga kapatid, mabibigyan natin ng parangal ang Diyos at mabibigyan natin siya ng honor kapag tayo naging good steward. No po? Kaya mag-iisip tayo ngayong umaga, ano ba yung mga bagay na nasa akin na? Na nasa akin na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Is either material things, position, mga anak, mga gamit sa bahay, asawa, anuman ang nasa poder natin na ari-arian. Isipin natin ngayong umaga, nagiging matapat ba ako sa mga bagay na ito? Binigyan tayo ng Diyos ng cellphone. Nagiging matapat ba tayo sa nagbigay nito? Are you listening? Ako kung minsan takang-taka. Kapag napapahaba ang preaching, ang mga mananampalataya, mga inip na inip. Kagabi, may nag-preach kagabi na itinitrain natin. Abay, ang preaching parang anniversary . Abay, halos 2 oras nag-preach . Pero ako, nag-i-enjoy ako na nakikinig ng salita ng Diyos. Mas gusto kong bumababad sa salita ng Diyos kaysa bumababad sa cellphone. Bakit ganyan? Pag sa cellphone, hindi naiinip. Makamundo na ba ang mga Kristiyano? Pag ang preaching humahaba, inip na inip. Panay ang tingin sa oras. Panay ang tingin sa puntos kung last point na. Bakit ganyan? Makamundo na ba ang mga mananampalataya? Hindi na ba tayo makadiyos? Hindi na ba tayo umiibig sa salita ng Diyos? Tapos kapag nasa church, uwing-uwi, ayaw mo bang makipag-fellowship? Ayaw mo bang kasama ang mga anak ng Diyos? Saan mo gustong bumabad? Hahabaan ko preaching ko ngayon. Alam niyo, sa totoo lang, ang Kristiyano dapat kain ng salita ng Diyos dahil pagkain natin ito. Kapag nawala ang appetite mo sa Word of God, nasa mundo ang appetite mo. Kagabi, kahit mahaba preaching ng bata, 6 points . Pang 1 buwan ko yun . Inilatag lang kahapon . Pero alam niyo, nag-i-enjoy ako doon. I love to hear the Word of God. Than browsing Facebook, TikTok, o ano man yan. O bakit ganon? Kapag social media, hindi kayo naiinip. Inaabot kayo ng madaling araw, kaka-ML. Kumakanta pa kayo, mag-ML tayo tuwing umaga, Mga men, listen carefully. Ayokong naglalaro kayo dito ng ML sa church. Pag nakita ko kayo naglalaro, bahala ka sa buhay mo. Makamundo na ba talaga ang mga Kristiyano? Mas iniibig natin ang sanlibutan at mga bagay na nasa sanlibutan kaysa preaching of the Word? Mamaya tignan niyo kung sino yung mga inip na inip. Ngayon po, ito pong ating kinagagalawan, hindi po atin ito . Ipinagkatiwala lang sa atin ito ng Diyos. At dahil ipinagkatiwala sa atin ito ng Diyos, maging good steward tayo dito. Kaya sabi ko kagabi, observe what? Cleanliness. Observe orderliness. Kung nakita nyo magkapatong yung 2 upuan doon at kinilos nyo, pag alis nyo, ipatong nyo uli. Kasi nais natin mga kapatid, sa bawat ipinagkatiwala sa atin ng Diyos,
Maging maayos tayo para pagkatiwalaan pa tayo ng higit pa. Ano ang sabi ng Biblia? Ang pinagkatiwalaan ng maliit, pagkakatiwalaan ng mas malaki pa. Amen? Pag tayo naging mabuting katiwala na ipinagkatiwala ng Diyos na ganito kalaking property, baka ibigay pa ng Diyos sa atin yung kabila. It is required na tayo maging tapat at delightful sa harapan ng Diyos kapag tayo naging good steward. Alam niyo kung minsan listen carefully, kung bakit hindi gumiginhawa ng buhay ng ibang tao, abay napakaliit na bahay, hindi masinop. Sabi ng Panginoon, kakaliit-liit ng buhay mo, hindi mo masinop. Paano ba kitang bibigyan ng malaki? Nagpe-pray ka ng sasakyan? Yung bisikleta nga lang, hindi mo malagyan ng grasa eh. Di ba kapag walang grasa yung ano noon? Ngayon po, dako po tayo sa usaping ito. Sino yung ating pag-uusapan? 1 Samuel 25, verse 2. Tignan po natin ito. Kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. And there was a man in Maon, whose possession were in Carmel. Yung kanyang ari-arian ay nasa Carmel. And the man was very great. Talagang itong taong ito'y tanyag. And he had 3,000 ships. Napakarami niyang alagang tupa, 3,000. And 1,000 goats. Napakarami niyang kambing. 1,000 kambing meron siya. And he was shearing his sheep in Carmel. Alam niyo, nung araw, hindi ang batayan ng pagiging mayaman may bahay na mansyon. Kasi wala namang mansyon-mansyon nung araw. Hindi batayan ng kayamanan ng araw na ikaw ay naka-Fortuner, naka-Raptor, naka-Ferrari. Kasi walang Ferrari nung araw. Ang basihan ng kayamanan ng araw, yung mga alagang hayop. Kaya the more na marami kang hayop na alaga nung araw, mayaman ka. Kaya itong taong binabanggit natin na ito, mayaman. Pinagkatiwalaan ng Diyos ng ano po, ng yaman. Sa susunod na verse, binanggit na po dito yung pangalan niya. Binanggit na. 1 Samuel 25 verse 3, andito po yung pangalan niya. Now the man of the man was Nabal. Sino po siya? Nabal. And the name of his wife, Abigail. Alam niyo, ganito ginagawa ko ngayon eh. Nagba-Bible reading kasi ako ngayon. Ang goal ko matapos ang buong Biblia uli sa buong isang taon. Habang nagbabasa ako ng Bible ngayon, naghahanap na ako ng ipapangalan. Naway loob ng Diyos, amen? Isa, Alpaksad. Pwede na yun siguro, Alpaksad. Pwede yun, no? Kakaiba yun. Procoro, yung mga ganon. O, di ba? At least biblical. Okay, ang gagandang pangalan, Abigail. Asawa ay si Nabal. And she was a woman of good understanding. Ang galing ng babaeng ito, ano? Abay, may mabuting pangunawa na mapalad tong lalaking ito. Ang asawa ay may mabuting pangunawa. Hindi lahat ng asawang babae ganiri eh. May mabuting pangunawa. Madalas ang babae, hindi makaunawa. And a beautiful, naku po, maganda pa. Maunawain na, abay maganda pa. Amen? Yung iba kasi ganda lang eh. Amen? Pero iba naman, may pangunawa, pero walang ganda. Amili ka. Abay, pipiliin ko na may pangunawa. Amen? Abay, hindi pwedeng maganda lang. Amen? Abay, ang ganda'y lumilipas. Ang mga 2 taon, 3 taon lang. Di ba? Lalo na'y walang pangunawa. Laging stress yan. Amen?
Okay. But the man was careless and evil in his doings. Nilagyan ko ng highlight yung susunod na mga salita. And he was of the house of what? Caleb. Who is Caleb? Isa siya sa 12 spy na pinadala ng Diyos sa Promised Land, to spy the Promised Land. Yung 10, nag-report ng negative. Sabi ng 10, hindi natin kayang pasukin yan. Mga giant ang mga tao dyan. Maganda yung lote, maganda yung pero hindi natin kayang pasukin yan. 2 lang po ang nag-report ng positibo. Si Joshua at si Caleb. Positive thinker. Talagang may faith, may pagtitiwala sa Diyos. At itong si Caleb, dahil sa ganoong kanyang pagkatao, masunurin sa Diyos, sila lang ni Joshua ang nakarating sa Promised Land. At nung nasa Promised Land na sila mga kapatid, matanda na si Caleb abay nag-request pa, nasasalakayin pa niya isang lugar para ma-extend pa yung kanyang property. Ibig sabihin, ito mga kapatid, si Caleb, pinagpala ng Diyos. Matapang, may pananampalataya, masunurin sa Diyos, nagpapasakop sa authority. Kaya ibinuhos ng Diyos kay Caleb ang mga biyayang nararapat para sa kanya. Nga lang sinasabi ko kanina, matanda na Nag-conquer pa ng isang lugar dahil sa tulong ng Diyos sa kanya. To make the long story short, itong lahi ni Caleb, ano po? Mayaman. Sabihin niyo nga po, mayaman. Oo. Alam niyo na ang dahilan kung ba't si Nabal ay mayaman. Dahil manahan. Oo. Ito na naman yung katotohanan Yung binanggit natin ng mga nakaraang preaching. Hindi manlilimos ng tinapay ang anak ng mga matuwid. Nanlimos ba si Nabal dahil sa ninuno niyang si Caleb? Hindi po. Nakinabang siya dahil sa righteousness ni Caleb. Alam niyo ng dahilan kung bakit mayaman ito. Kaya lang mga kapatid, listen carefully. Mayaman, kaya lang questionable bilang pinagkatiwalaan ng Diyos. Parang ganito yan Pag sinabing questionable, ganito po yan, listen carefully. Magdududa kayo Kukwestiyonin nyo Yung bang mayroong dumating dito, umupo dyan, nakabonet? Tapos nakasalamin pa ng itim? Tapos ayaw ho ba rin? Di ba nakakaduda-duda, questionable? May tatabi kaya doon? Bubuksan mo kaya yung iPhone mo? Habang katabi yun? Are you listening? Mahirap nang umusumakay ng LRT ngayon talaga, mga questionable katabi mo doon. Amen? Mga kaduda-duda. Are you with me? Kaya pag ako lumuwas, lalagyan ko ng kadena. Katali sa bewang ko, ewan ko lang. Listen carefully, church. Pinagkatiwalaan ng pagpapala ng Diyos. Hindi katakataka na itong si Nabal ay mayaman. Dahil galing siya sa lipi ni Caleb. At si Caleb ay masunurin sa Diyos, kaya pinagpala ng Diyos. Mayroon tayong tinatawag na blessing by association. Pinagpala at nadamay ng pagpapala dahil mayroong ninuno na sumunod sa Diyos. Listen carefully mga magulang. Huwag naman tayo mga kapatid na pumayag na tayo lamang yung namumuhay ng may kabanalan. At sasabihin natin, pag namuhay ako ng may kabanalan, Diyos na bahala sa mga anak ko, hindi na sila maghihirap. Huwag lang yung pamana ang intindihin natin sa kanila. Are you with me? Kung hindi, pamanahan din natin sila ng kabanalan at kung papaano sumunod sa Diyos, magpasakop sa Diyos, at maglingkod sa Diyos. Amen? Nang sa gayon yung lahi ay tuloy-tuloy na pinagpapala ng Diyos. Ang tawag doon, pamumuhay na hindi sakim. Amen? You want to extend the blessing of God from generation to generation. Ano po?
Kaya nga kapag ka siguro nagkukwentuhan itong si Nabal at saka yung mga kaibigan niya, alam niyo yung mga kwentuhan, no? Wala yan sa lolo ko. Di ba? Yung lolo kong si Caleb, matapang. Ang lolo kong si Caleb, masunurin sa Diyos. Ang lolo kong si Caleb, positibo mag-isip. Ang lolo kong si Caleb, great conqueror. Ay, yung lolo niya yon. Titignan naman natin yung buhay niya. Okay. Listen carefully. Balikan natin yung talata. Hindi lang siya apo sa tuhod o sa ingrom, hindi natin alam, ni Caleb. Ito pa po, ang asawa niya, verse 3, binanggit ko na kanina, may mabuting pangunawa at saka maganda. Sabihin, mga ladies, sabihin nyo nga po maganda, sabay titig sa katabi. Wow! Ang ganda, no? Good understanding na lang ang kulang dyan. Amen? Amen. Yung iba naman meron na. Amen? Iba naman nasa progreso. Yung good understanding. Yung bang marunong tumimbang ng mga pangyayari. Sino ba ang mali? Hindi kagad kumakampi. Yan. Amen? Okay. Kaya ipag binreakdown natin yung buhay ni Caleb, una, mayaman, galing sa lipi ni Caleb, may asawang maganda at may malawak na pangunawa. Ang sasabihin natin, sana all. Grabe, naka-jackpot naman itong si Nabal. Mayaman, tapos may maganda pa asawa. Halos nasa kanya ng lahat. Kaya lang mga kapatid, may problema. Listen carefully. Hindi po katibayan ang makapal na wallet at maraming pera na ang tao ay blessed or blessed. Dahil maraming tao makapal ang wallet, maraming pera, pero nagpapakamatay. Hindi po katibayan na makapal ang wallet, maraming pera, na blessed or blessed yung life niya. Maraming makapal ang wallet, maraming pera, pero magulo ang pamilya. Are you listening? Hindi po assurance ang makapalang pera. Hindi pala. Makapalang wallet, maraming pera, ay blessed ang buhay niya. Maraming makapalang wallet, maraming pera, pero hindi tapat sa Diyos. Hindi nagtatites, hindi nagpe-first fruit. Hindi yun ang basihan ng pinagpalang buhay. Ang pinagpalang buhay, sumusunod at nagpapasakop. Saan po? Dito. Wag, alisin po yung inggit buti pa siya, buti. Wag ganun, amen? Ayusin mo yung buhay mo sa harapan ng Diyos. Yun ang blessed life. Mahalin mo ito. Pasakop ka sa authority ng pastor mo. Yun ang blessed life. Igalang mo ang magulang mo. Utos yun ng Diyos Yun ang blessed life. May pera ka naman. Kung sigaw-sigawan mo magulang mo. Hindi assurance na pinagpala ang buhay ng taong ito dahil maganda asawa at maraming pera. Kahit walang pera, ano tawag doon? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Nasa kanya lahat, di ba? Kung titignan natin yung pagkatao niya, nasabihin natin, napakapalat mo naman, pinagpala naman ang buhay mo, Nabal, ganyan na, nasa na lahat. Pero hindi nga yun ang basihan, yung nakikita ng mata Are you listening? Ang basihan ng blessed life, yung hindi nakikita ng mata, yung puso. Kapag ang puso mo, rebellious, ayaw mong sumunod, hindi blessed life yun. Una, bakit questionable bilang katiwala si Nabal? Una, meron siyang tinatawag na bad
manners. O, balikan natin yung verse 3. Careless, evil in his doing. When we say careless, bastos, salbahe, magagalitin, masungit. Pag sinabing evil in his doing, masama ang kanyang mga gawa. Warning to godly ladies to be careful not to marry bad-mannered men. Huwag lang kayong titingin na pogi. Alam niyo, maraming kababaihan ngayon, mayroong kondisyon sa pagsunod sa Diyos. Are you with me? Kapag ang lumalapit sa kanya, ang nanliligaw sa kanya ay hindi gwapo, ia-apply niya, wag makipamatok sa di mananampalataya. Unbeliever liligaw, kaya lang hindi maganda, hindi gwapo, apply niya yun. Wag makipamatok sa di mananampalataya. Kaya lang kapag may unbeliever na nanliligaw sa kanya na gwapo, Lord, maliligtas din po ito. Bakit pagkapangit apply na apply, huwag makipamatok. Pagkagwapo maliligtas din to. O, ganun din naman. Di ba? Mga lalaki, ganun din. Huwag ganun. Amen? Kung makapili kayo para kayo Diyos Okay. Huwag yung titignan yung itsura lang. Tignan nyo yung ugali. Tignan nyo ugali. Delikado yan. Kasi, ang pakikisamahan mo, hindi yung kagwapuhan niya. Anong pakisamahan mo sa kanya? Ugali niya. Abay, kapag masama ugali niyan, katulad ditong pinag-uusapan natin, para kang kumuha ng bato na pinupupok mo sa ulo mo araw-araw. Yung bang masyado alaga sa'yo ng nanay mo, halos hindi ka mapagdapuan ng langaw, ng lamok. Talagang pag nakagat ka kagad ng lamok, naglalagay kagad ng mga antibiotic, ini-injection ng kakagad doon sa barangay hall. Baka ma-infection ka. Ganun ka inaalagaan. Abay, meron lang gwapo na nanligaw sa'yo, unbeliever, sinagot mo na kagad. Hindi ka... Huwag mong subukan, masisira talaga buhay mo. Okay. Meron po dito, nakakatawa to pero totoo to. Okay, number 1, yung kulay dilaw. If you marry the lazy person, every day is Labor Day. Naku po, pag napangasawa ka ng tamad, araw-araw, Labor Day. Ikaw ang maghugas ng plato, ikaw mag-uurong, ikaw ang magpaplantsa, ikaw ang mamimili. Araw-araw sa'yo, Labor Day. Huwag ka mag-aasawa ng ano po. Okay, sabihin mo sa tabi mo, tamad. Gusto mo maging Labor Day every day? Huwag ka mag-asawa ng tamad. Yung susungkitin na lang yung bayabas, nakaganon pa, ayaw pa sungkitin. Hinihintay pang mahulog. Okay, another thing. If you marry the wrong person, every day is Martyr's Day. Martir ka araw-araw. No? Lahat ng pasakit, lahat ng mga sama ng loob, kim-kim lang ng kim-kim. Ang tawag sa'yo, martir. Yung bang, kukumustahin ka ng mga magulang mo, kumusta na? Okay naman po ako, masaya po ang pag-aasawa ko. Hindi, nagkamali ka, hindi mo maamin. Mali na pili mo, hindi mo maamin. Okay lang, everything's okay. Pero deep inside, wasak ang puso. No? Wag lang tinitignan itsura. Sabihin nyo nga po itsura. Wag lang tinitignan. Baka mamaya na-edit lang yan sa baka ginamitan lang yan ng Dr. Alvin. Kinis na kinis. Wapo, pambira, parang Koreano to. Kinis na kinis. Pero puso ba niya, ugali ba niyan, makinis?
Yung bang ang laging gustong gawin puro palihim? Are you listening? Puro under the table ang relationship? Pagka ganyan mga kapatid, delikado yan. Walang respect sa mga magulang, walang respect sa man of God, delikado yan. Another thing, if you marry the immature person, every day will seem like Children's Day. Tantrum dito, tantrum doon, para kang nag-asawa ng bata. Immature. Alam nyo, nung Sunday, meron tayong pastor na preacher. Ang bilin sa akin ni Nanay Mila, i-mentor ko yung batang pastor. Ilang taon na yan si Jonathan? 27? O, bata pa, no? O, mga kabats nyo. I-mentor ko dahil almost 40% ng mga miyembro nila nawala si church. Mabigat yung pinagdadaanan ng pastor na batang pastor kasi yung tatay niya nagpapastor doon, namatay. Mabigat ang pinagdadaanan, kaya ang bilin na Mila, i-mentor ko. Kinausap ko ng konti doon sa office. Alam niyo nang mag-preach yung bata, sabi ko, kaya nung bata yung problema niyang kinaharap. Kasi yung bata, matured. From the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya sabi ko, hindi ko na i-mentor ito. Bahala na siya sa buhay niya. Kaya niya yun eh. Kapag matured mga kapatid, amen? Alam niya kung saan niya idadako ang problema. Alam niya kung kanino niya ipagkakatiwala. Alam niya. At kung sino ang susundin niya kapag may problema. Ito'y walang iba kundi ang Diyos. Kaya wag kayo, titignan niyo yan. Matured ba ito o immature? Kapag yan tampo ng tampo, away ng away, yung bang halos maghapon mo ng kasama, tapos ang kinainisan pa sa'yo, wala ka namang oras sa akin eh. Ang bihira, maghapon mo ng kasama. Yun lagi na lang, alam niyo yun, yung malawak na pangunawa, kapag hindi malawak ang pangunawa dyan, immature yan. Yung bang hindi maintindihan na ikay pagod, hindi maintindihan na ikay nagtatrabaho, hindi maintindihan na marami ka rin iniisip. Kapag ka gano'n na laging pang sarili ang iniisip, immature yan. Kaya nga huwag kayong pipili mga young ladies o mga men nang basta Kristiyano lang. Dito nga yung standard natin yung basta Kristiyano lang sa church ka ganun eh. Tapos titira ka pa ng unbeliever, manliligaw ka pa ng unbeliever, magbo-boyfriend ka pa ng unbeliever, di lalong napaka-baba ng standard doon. Are you with me? Ang standard ng church, huwag kang pipili ng basta lang kung hindi, tignan mo kung matured. Manalangin, amen? Huli. Ito pinakamagandang kalalagayan. If you don't get married, every day is Independence Day. Walang magluluto sa'yo, walang mag-aasikaso sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Di ba mas magandang kalalagayan nito? Wala kang pakikisamahan dito. Hindi ka pwedeng pakialaman ng ibang bansa. Di ba? Kapag independent yung bansa, okay. Hindi pwedeng, di ba? Mas magandang kalalagayan nito. Kung ako sa inyo, dito na lang tayo. Walang stress, walang iniintindi, walang mag-uutos sa'yo. Gawin mo, gusto mo sa buhay mo. Alam niyo, madalas mababasa natin to sa social media. Listen carefully. Hindi po social media ang dapat nagtuturo sa atin. Dapat ang nagtuturo tasin, Bible. Araw-araw kasi nasa social media tayo, akala natin ito na talaga tagapagturo natin. Mali po. Ito mababasa natin. Relationship goals. Holding hands while walking. Relationship goal. May hashtag pa yan, hashtag. Mapang-asar na boyfriend at pikon na girlfriend. Mga tuwang-tuwa mga kabataan dyan. Just imagine yun ang mga relationship goal.
Mapang-asar na boyfriend, pikon na girlfriend. Napakababaw. Nonsense. Relationship goal, maglaro ng ML na magkasama. Ano ba yan? Tapos yun lagi nyo nababasa. Akala nyo totoo, akala nyo maganda. Anong magandang relationship goal? Maglingkod, magtapat sa Diyos. Di ba triangle yan? Diyos, lalaki, babae. Ang nasa gitna, Diyos. Hindi social media. Una, merong bad manners. Iniiwas natin mga kapatid, kung pinagtiwalaan ka ng Diyos na mga material things, iniiwas natin ang bawat isa sa panganib na maging questionable tayong katiwala ng Diyos. Pangalawa, selfish mindset. Ganon, meron si Nabal. Ito ginawa. Sa Carmel kasi, nandiyan yung mga tupa, binasa natin kanina nandun yung mga tupa ni Nabal. Andun din nagkakampo si David sa lugar na yon. Ngayon, ang ginagawa ni David at saka yung mga tauhan ni David, binabantayan niya yung kawal ni Nabal, pati yung mga tauhan ni Nabal. Kaya yung mga magnanakaw, hindi makapenetrate, hindi magulo ng mga taga-ibang lugar, protected ni David yung mga tupa at mga kambing ni Nabal. Well protected ni David. Ngayon po, pinapunta ni David yung 10 kabataan na lalaki kay Nabal para humingi ng pabor. Humingi ng pabor. Yung bang pamerienda man lang ng 3 p.m. merienda. Are you with me? Baka naman pwedeng makahingi ng pabor. Baka pwedeng magpamerienda ka ng 3:00 ng hapon. Are you with me? Baka lang. Humingi ng pabor si David kay Nabal. Pero ito ang nangyari. 10 lalaking pinutusan David 10. Magandang araw po. Nabal. Pinapunta po kami ni David dito. Baka pwede po kaming makahingi ng pabor. 3 p.m. pamerienda naman tanghalian. Kasi po, binabantayan naman po namin yung kawan nyo. Walang nawala, hindi yung mga nag-aalaga, hindi napatay ng kung sino man. Well protected po namin. Baka pwede naman po makahingi ng pabor. Ano po? Nabal, baka naman. Sabi, ganun na, baka naman. Alam yung sagot ni Nabal? Verse 10, 25 verse 10, 1 Samuel. And Nabal answered David's servants and said, Who is David? Galing, Sino si David? And who is the son of Jesse? There be many servants nowadays that break away every man from his master. Alam nyo, kilala niya naman talaga si David Kaya lang kinu-question niya si David. Bakit niya na kinu-question si David? Pinaringgan pa. Anong sabi? Alam mo, marami ngayon. Alam nyo, mga kapatid, wag na wag niyong gagawin na magparinig sa Facebook. Kung meron kang gustong sabihan, sabihan mo na lang. Hindi maganda yan. Are you with me? Abay, pinasaringan pa. Alam nyo, marami ngayon na sumusuway sa kanilang master. Di ba si David dati kay Saul, dahil papatayin siya, kaya siya nagtatago? Sumusuway ba si David? Hindi. Nagparinig ba? Alam mo, ngayon, nowadays, maraming mga servant break away every man from his master. Yun ang narinig ng 10. Ito pa sabi, Shall I then take my bread? Ibibigay ko ba yung tinapay at aking tubig and my flesh o yung meat? Mga bulalo yan siguro. That I have killed for my shearers and give it unto men whom I know not whence they be. Sa totoo lang, kilala niya Kaya lang,
Hindi niya nire-respeto. Hindi niya iginagalang itong si David. Mali ang konsepto niya about kay David. Ito po, may quotation po tayo. A selfish person can never please God. Never. Never. Hindi nakakapagbigay lugod sa Diyos ang taong makasarili. And can never be a blessing to others. Dalawa tama nito. Kapag selfish ang tao, hindi siya makapagbigay ng lugod sa Diyos. Dahil ang Diyos niya mapagbigay. At hindi rin siya magiging pagpapala sa iba. Kapag may nangangailangan ng tulong, hindi yan dudukot para magbigay ng love gift. Ano gagawin yan? Magsi-CR kahit hindi naman naiihi. Are you listening? At kadalasan, kailan nagiging madamot ang tao? Kapag mayroon. Sabihin niyo nga po, mayroon. Pinaghirapan ko to. Bakit ko ibibigay? Alam mo, hindi sa iyo yan. Ipinagkatiwala lang yan sa iyo ng Diyos. Hindi, pinaghirapan ko yan. Double time ako dyan . Sabi ng Diyos, ako ang nagbibigay ng lakas sa tao. Kung hindi kita bibigyan ng lakas, hindi mo ma-acquire yan. Are you with me? Yun po, selfish, makasarili. Pangatlo, evil dealing with God's anointed. Alam niyo, listen carefully. Sa 22 years ko na pagpapastor, ipinaranas sa akin ng Diyos yung touch not the anointed. Huwag mong sasalingin ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos, may paglalagyan ka. Huwag mong pariringgan, pasasaringan ang lingkod ng Diyos. May paglalagyan ka. Lalo na ang Diyos mismo. If you remember, California, may pinaglagyan lahat sila. Ano pa? Evil dealing with God's anointed. Going back 1 Samuel chapter 16, anointed ba si David? Verse 13. Kaya wag i-deal ng masama ang mga lingkod ng Diyos. Pagtalikod ng pastor, sisiraan ako. Kapatid, wag mong gagawin yon. May paglalagyan ka. First Samuel 16:13. Tignan natin kung anointed ang lingkod ng Diyos na si David. Then Samuel took the horn of oil and anointed him, that is David, in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord come upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. No doubt, si David, God's anointed. Naalala ko tuloy yung kwento ni Moses. Si Moses ang ginawang lingkod ng Diyos. Nag-uusap ang magkapatid na si Miriam at saka si Aaron. Alam niyo, magkapatid dito kapatid ni Moses to . Alam niyo ang kanilang hinaing? Si Moses lang ba ang kinakausap ng Diyos? Abay, kinu-question si Moses. Yung anointed ng Diyos, kinu-question si Moses. Alam niyo, naghalit ang Diyos. Binigyan ng ketong si Miriam. Pasalamat itong si Aaron. Levite siya. Kung hindi siya Levitical priest, baka may nangyari din sa kanya. Evil dealings with God's anointed. Verse 21 ng 1 Samuel 25. Now David had said, surely in vain have I kept all that this fellow
hut in the wilderness. Sabi ni David, wala naman palang kwenta yung ginawa nating pagprotekta sa taong ito, sa mga alaga niya. So that nothing was missed of all that pertained unto him. And he hath required me evil for good. Sabi nung God's anointed si David, abay sinuklian pa tayo ng masama sa mabuti nating ginawa. Abay mali talaga. Ipinag-pray ka, i-disciple ka, inalagaan ka, tinuruan ka ng salita ng Diyos, binisita ka, tapos ang isusikli mo sa lingkod ng Diyos, evil. Di po ba mali? Nagkakamali po ang lingkod ng Diyos, pero ang dumidisiplina po dito ang Diyos. Sabi, He hath required me evil for good. Pang-apat, kung bakit naging questionable ang katiwala ng Diyos. Fleshly activities. Hindi binigyan ng pangmeryenda o pagkain yung 10 pumunta. Umuwing walang dala-dala. At ang balita pa, kay David nga ay ganon. Kaya si David sabi niya, sinuklian pa ng masama yung mabuti nating ginawa. Pagkagabi, binabantayan natin mga tupa nila, napupuyat din tayo. Kapag mayroong mga maninilo dyan, mga magnanakaw, itinataboy natin. Ganoon tayo naging mabuti sa kanyang mga kawan, sa kanyang mga tagapag-alaga. Tapos, ni merienda, hindi tayo binigyan, masama pa iginanti, pinaringgan pa ako, na ako'y pasaway sa aking authority. Tignan niyo po ito, pang-apat. Walang maibigay sa lingkod ng Diyos. Pero tignan niyo po ito. Pero kayang gumastos sa piyesta. Sabihin niyo nga po, piyesta. Di nagtatouch, di nag-o-offering, di nagpe-first fruit pag piyesta. And Abigail came to Nabal, and behold, he held a what? Peace in his house. Like the peace of a what? King. Magarbong kainan, magarbong piyesta. Ni pamerienda, hindi nagbigay. Pagkainan, may pera. Pag-operingan, wala. Kapag bibili ng kape na 250, isang kutsara, may pera, lumalabas ang mga pera. Pagkakain ng pizza na overload, may paa ng manok, may paa ng baboy, overload. Grabing pizza yan. May pera. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, operingan, pupunta sa CR. Pagbibili ng gadget, may pera. Hindi na pupulpil ang pursuit. Ano ba yan? Mahilig sa fleshly activities. May pagmerienda lang hinihingi ng mga nag-aalaga ng tupa. Yung nagprotekta. And Nabal's heart was what? Merry. Masaya. Fleshly activities within him. For he was very drunken. Pag pang-inom, may pera. Baka may umiinom pa dito Wherefore, she told him, yung alak hindi yung tubig Wherefore, she told him nothing, less or more, until the morning light. Ganon po ang buhay nitong taong ito. Masama ugali, selfish, walang paggalang sa lingkod ng Diyos. Ano pa po? Pagpansarili, kapag kakasiyahan, napupuntahan. Pero prayer meeting, di nagpupunta. Pag fleshly activity, naroon. Bakit naging questionable na steward? Dahil sa mga ganitong pinaggagawa ng taong ito. Mahilig sa kasiyahan. May pera pagkasiyahan. Available pagkasiyahan.
Pero pagka sa gawain ng Diyos, wala. Here's God's judgment. Di ba pinag-usapan na the danger of questionable stewardship? Here's God's judgment. Kaya natin ito pinag-usapan mga kapatid, yung kwentong ito hindi para lang kwento, para maging aral sa ito, maging warning sa atin, para hindi na maging ganito ang outcome na magiging buhay natin. Nang maaga pa lang mga kapatid, maitumpak na natin. May judgment kapag ka hindi good steward. Ano ang God's judgment? Sa galit ni David, verse 13. And David said unto his men, gird you on, every man his sword. Galit na si David. Mga men, maghanda kayo. Soksok nyo na ang inyong mga sword. And they girded on every man his sword. We know who is David is. Mighty man, warrior, sanay sa digmaan, pumapatay, walang sinisino, kahit si Goliath, kayang patusin, kayang tablahin, kayang patayin. At ginalit mo itong taong ito. And David also girded his sword. And there went up after David about how many? 400 warriors. And 200 abode by the staff. Yung 200, pamalo ang dala. Ang tawag doon, mga barangay tanod. Pasugod. At nalaman ni Abigail ito, napasugod na sila David. Verse 37, but it came to pass in the morning, when the wine was gone out of Nabal. Alam na tawag doon, hangover ba yun? Kapag kalasing, kapag nawala na yung hangover, nasa katinuan na to. Nung mawala na ang hangover ni Nabal dahil nagpesta-pesta siya, and his wife had told him these things, that his heart died within him. Alam mo, Nabal, papunta na si David dito. Alam nyo, kilala talaga ni Nabal si David eh. Talagang alam niyang warrior ito eh. Pasalakay na sila. Susuguri na tayo. And he became as a stone. Biglang nung ikwento ni Abigail, Han, pasugod na sila David. Yari tayong lahat. Kilala talaga ni Nabal eh. Sa takot ni Nabal, biglang na-stroke. Abay, kumain ba naman ng mga pata noong gabi? Nung matataba, mga minuto, mga crispy pata. Kaya nung ibalita, napasugod na sila David, na-stroke. And it came to pass about the 10 days after that the Lord smote Nabal, that he died. Na-stroke na comatose, 10 days lang ang nangyari, patay na, pinatay na ng Diyos. Tanong, saan na napunta ngayon yung mga tupa? Yung libong mga goat, yung magandang asawa at maunawing asawa, wala na. Kapatid, gusto mo pa bang ma-enjoy ang pagpapalang nasa iyo at pagpapala pang ibibigay sa iyo ng Diyos? Say amen. Be a good steward. Baka patayin ka ng Diyos nang wala sa oras. Ano ang lesson? Pag pinagpala ng Diyos. Pag pinagpala tayo ng Diyos, una, huwag magbabago ang ugali mo. Huwag sasama ang ibig kong sabihin. Kapag binilas ka ng Diyos, lalo ka sanang maging humble, naging mabuting tao. Pangalawa, huwag kang maging madamot kapag pinagpala ka ng Diyos. Lalo kang maging giver. O pastor, ano ba kailangan natin dito? O may mga instalasyon na pala dyan na lalagyan ng aircon.
O sige, pastor, sagot ko na 2 electric fan. Amen? Pangalawa, huwag yung wala kang sinasanto. Kahit lingkod ng Diyos, sasalingin mo, paparinggan mo. Hindi ka na nangimik. Huwag ganun. Bad stewardship yun. Pang-apat, huwag puro layaw. Kasi ang lumaki sa layaw, Jeprox. Di maganda yun. Huwag puro pasarap ang buhay. Huwag yung laging nasa restaurant, nagkakapilak. Hindi man masama yun, pero kapag naapektuhan na yung relationship sa Diyos, tigil-tigilan yan. Amen? Gastos disto, gastos doon. Pero hanggang ngayon, walang bawas ang first fruit. Conclusion. Noong ang Panginoon ay nagkatawang tao, una, naging mabuti siyang anak kay Mary at kay Joseph at sa mga kapatid niya sa laman. Hindi siya naging makasarili. Iniwan niya ang rangya ng langit para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Na magdudulot sana sa atin itong kasalanang ito sa impyerno. Hindi selfish ang Panginoon. Ibinigay niya mismo ang kanyang buhay para sa akin at para sa iyo. At magkaroon tayo ng tagapagligtas. Ito'y walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang gagawin lang ng taong makasalanan na papunta sa impyerno, sampalatayanan at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Naging mabuting anak, hindi naging makasarili. Iniwanan ng rangya ng langit, ang ganda ng langit. Pero siya ay bumaba, nagkatawang tao. Doon pa sa pamilyang mahirap, karpintero lang ang tatay. Hindi siya namili na siya ay salahi ni Lusyutan, ni Atong Ang. Hindi po. Doon pa na ang tatay niya ay isang karpintero. Para nang sa gayoon, tubusin ang ating kasalanan. Church, avoid ang masamang ugali, avoid ang pagiging madamot, avoid yung nagpapasaring sa lingkod ng Diyos, avoid yung puro layaw at pasarap sa buhay. Be a good steward of God. Tayong lahat, tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe. Salamat sa pagkausap niyo sa amin. Salamat sa buhay ni Nabal na naging aral sa amin ngayon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging good steward sa bawat biyaya at pinagkakatiwala mo sa buhay na ito. Ma-manage namin ito, Panginoon, na kayo nabibigyan ng parangal. Nagiging mabuti kami sa inyong harapan. At yun ang dapat naming iniisip, maging mabuti sa inyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag mabago ang aming mga ugali dahil lang yaman. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag maging madamot dahil lang yaman. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag maging ma-pride at wala nang sinasanto dahil lang yaman at wala nang sinisino. Kahit lingkod ng Diyos, dahil sa mga posisyon at mga narating sa buhay, pupunta kami, Panginoon, sa bad stewardship pag ganito ginawa namin. At may judgment, Panginoon, pag ganito buhay namin. Help us, Lord. Come on, you forward, you talk to God. Kung kinausap ka ng Panginoon at gusto mong maging mabuting katiwala, nakausapin mo ang Panginoon, lumuhod. Huwag yung nagtitigas-tigasan pa ang puso. Luhudan ng Panginoon. Deserve ng Panginoon na laluhuran. May judgment. May judgment ang Diyos sa mga bad steward. Kung maalala nyo, sabi ng Panginoon, doon sa binigyan na isang talento, wicked ka, mayas ka dito. Ayaw kitang makita. Kasi ayaw ng Diyos yung bad steward. I-bless mo, Panginoon, ang bawat nananalangin ngayon sa mga aral na namin natutunan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pagiging steward sa inyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen.